welcome back to our channel. Kung napanood niyo yung previous video natin, galing tayo ng Sun Residences. So, the last time, sobrang luma yung unit, ganyan, na maraming kailangan i-revamp. So, dito na, nakaka 50% na tayo ng progress sa trabaho. So, quick tour lang muna para at least may idea na kayo kung ano yung mga ginawa natin dito. So, here, yan. So, yan, napalitan na natin yung kitchen. Nandito na lahat, base cabinet, to follow na yung mga granite, yung backsplash, ganyan. Then, meron akong mga bagong design sa kitchen. Makikita nyo ito, finifitting pa kasi kaya hindi pa masara. So, ito, magkakaroon ako ng storage sa ilalim. And then, meron akong bagong feature design dito na magkakaroon ng something. Basta, pakita ko sa inyo sa next video pag tapos na siya, finifix pa naman. So, yan, ito yung ating microwave area. Tapos, naglagay tayo ng storage cabinet. Then, dito yung ref. Ngayon, naglagay tayo ng partition. Magkakaroon tayo dito ng bifold door. And then, this is the entertainment. Since this is studio unit, nandito na lahat yung mga kailangan natin. Entertainment, dining, work table. So, either way, pwedeng gamitin. Plus, nagdagdag tayo ng moving table. So, kasi magkakaroon tayo ng sofa doon. So, if ever gusto nilang may more user pa dito at gusto nilang gamitin, need nila ng extra table, pwede nila ilipat doon. So, yun. And then, since entertainment, kailangan, syempre may light works tayo. So, yan. This will probably be a coffee area. Pwede dito ilagay yung coffee machine. May mga saksakan na tayo dyan. And then, storage. Storage yung cabinet kung ano man gusto i-store. And then, dito may mga drawers tayo. Okay? And then, dito sa area na to, ilalagay yung sofa. Day bed, trundle bed. So, wait lang natin. Then, ayan, naglagay na tayo ng lighting. And then, as you can see, nagpipaint si Kuya. Hindi na tayo gumagamit ng halos white na paint. So, more toned na yung mga paint natin. Papunta na siya ng beige color para, yun nga, mas appealing tignan yung unit. And then, ito, as you can see, ito yung ating bed. As per requested ni client, gusto niya kakasya yung mga luggage. So, malaki talaga yung storage sa ilalim. Yan, kasya yan. Back to back, maximize talaga yung space. So, yun. Kahit dito sa kabila, may storage din. Yan. And then, yan. And then, naka-stairs. May storage din yan. Okay, so, again, papakita ko ulit to eventually. And then, yung ating wardrobe, designer wardrobe, since para, yun nga, hindi masyadong boring tignan yung mga wardrobe natin, nilagyan natin ng open shelf sa gitna. So, pwedeng storage dyan pa rin. Ayan, may mga kalat sila dyan. And then, yan, double wardrobe. So, yan. Eventually, yun nga, papakita ko ulit to. And then, ito palang mga overhead natin, naka-pull up lahat. So, para ibang style naman, yan, instead na swing door, pull up doors na sila. And then, yun nga, ito, yung magandang design din dito, para accent din. So, nagdadala rin siya. Okay, so, halfway pa lang, marami pang gusto ko lang pakita sa inyo, na-excite kasi ako. Gusto ko nang makita nyo somehow yung ginagawa natin. And then, yung bathroom natin is full bathroom renovation. So, ayan, tinanggal na natin lahat ng walls. So, papalitan natin. Standby kayo, panoorin nyo yung video or follow kayo or subscribe sa channel natin para makita niyo yung talagang finished product. So, hi guys! Welcome back to our channel. Nandito tayo sa Sun Residences again. Pinakita na natin actually before tong unit na, yun nga, it's an old unit, kaya kailangan mapalitan siya lahat. So, yun, Kevin said, we're almost done here. Konting touch-up pa. So, nandito ako ngayon para i-check nga kung ano pa yung mga kailangan natin, no?
So, simulan natin. Pakita ko na yung mga nagawa. Kitchen, pinalitan natin lahat. Yun. So, yan. Design niya yun. Yung sleek yung design, ay yung handle. Mga maninipis lang para mukha pa rin siyang seamless. And then yun, naglagay tayo dito ng range hood. Pinalitan natin. So, modern na. Since nga, di ba, parang luma siya dati. So, ginamit natin yung mga modern design na. And then, yung backsplash natin, yan, yung mga Carrara marble design ang tawag namin. Pero I think this is Carrara. And then, meron tayong bagong feature dito sa kitchen. Other than yun nga, dati basic kitchen lang tayo, cabinet and all that. Pero, this time kasi nag-request si owner na gusto niya may basurahan. Then, since naisip niya na may basurahan, iibahin yung cabinet dito, naisip ko na siya na ilagay na yung dating feature na gusto kong ilagay. So, here's the feature. Though hindi pa masyadong malinis kasi nga we're cleaning up. Ito, supposedly, meron siyang, yan nga, lalagyan siya ng basurahan ng trash can dito. Pull out, and then lalagyan siya ng trash can. Pero, dinagdagan ko, actually surprise to para kay owner. Nilagyan ko siya ng pwede na siyang chopping board or lalagyan ng pag nagluluto, yan, meron na kayong lalagyan. And then, kung may basura, pwede nyo na lang itulak na ganyan. So, movable to ha, hindi. So, pwede pa rin siyang linisin in the future or palitan kung naluma na or nadulog na because nag-chop kayo or yun, nabulok na siya. Yan, pwede pa rin siyang palitan. So, yan yung bago nating feature. And, meron pang isa. So, ito yung pinapakita ko before. Napakita ko na to. Yan, nagkaroon tayo dito ng lalagyan ng mga walis, ng mop. Yan. Hindi na siya yung typical na ginagawa natin na normal cabinets lang, no? So, yan. May lalagyan na siya sa ilalim. Yung mga malalaking items na gusto niyo ilagay. Ewan ko, kasya yung vacuum dito. I think kasya yung mga maninipis na vacuum, yung mga foldable na vacuum mop. So, yun yung feature. And then, pinalitan din natin yung sink. Lahat talaga, binago natin. And then, yun, which is typical, lalagyan natin ng microwave. Itong mga appliances kasi, si owner ang magsusupply. So, bago ko pakita sa inyo kung ano yung nasa likod at paano natin ginawa, pakita ko muna itong bathroom. So, here yung bathroom natin. Kung makikita nyo to dati, talagang hindi nyo gugustuhin na mag-toilet kasi nga talagang luma na, no? So, dinesign natin itong bathroom. Yan, na marble design talaga. As in, modern na siya. And then, naglagay tayo ng medicine cabinet. Yan, or just a cabinet na pwedeng store ng mga maybe tissue, toothbrush, ganyan. And then, you have dito yung mga easy access na items or yun nga yung mga decor. Kung gusto nyo lagyan ng decor, yan ang pwede. And then, ang pinaka-cute dito is, ginawa nating itim na to. So, ito to follow, naiwan lang. Pero, lahat yan, all black. And then, kung makikita nyo, merong upuan. Kasi si owner is pa senior na, so, or senior na ba? Parang hindi naman. Mukhang bagets pa din. Pero sabi niya, gusto niya, alam mo naman, pag senior, gusto nakaupo, mag-shower. So, nilagyan natin ng upuan. So, yan, nilagay natin siya, kahit upuan mo, 'di ba? Normal, kaya ang tao, hindi siya yung parang pinilit lang. Inaral din natin 'to bago natin i-install kasi yun nga, be careful. Baka mamaya yung mga ibang contractor, gusto ko upuan, di naman pala kasya. So yan, pinag-usapan namin ni owner kung kakasya o hindi bago natin in-approve na i-install na ganyan. So yun, other than dun sa upuan na ginawa natin kanina, yun, eto, nag-decide na rin si owner na lagyan na, wag na siyang mag-washing machine. Kasi I think this will be their vacation place kasi hindi siya taga-Pilipinas. So, yun. Kinlose na namin. Kung makita nyo, meron pa dito. Talagang ganyan kasi nga nakaangat. Hindi na natin matatanggal. Kaya kinover up na lang. And then, yun. Meron pa rin tayong mga storage sa ilalim. Yan. So, yun yung mga feature natin dito sa bathroom. Yun nga, pinalitan din natin yung faucet, tas naka-vessel type sink na. So, yun, black and design. Pagdating, yun nga, ang lakas niya makasosyal. Pag na-decor yan, magandang-maganda. And then, this is another feature na ni-request ni owner. Actually, ang gusto niya is, ano nga ba?
sliding door. Pero nag-request ako dahil alam kong kaya namin gawin. Sabi ko, pwede ako magde-design ng divider. So, inalaw niya ako mag-design. So, ang naging design natin is foldable door. So, yan. Ang tawag dito, bifold door. So, yan. Foldable. Bakit ginawa kong ganito at bakit na-request ko sa kanya? Kasi, pag ito in sliding door, maliit lang ang magiging opening. Kaya, pinilit ko siya, ma'am, okay lang ba na ganito yung gawin natin? Pumayag siya. Kaya kung makikita nyo, maluwag. Dahil kung ang spacing nito, kung makikita nyo doon, kung magkaka-space yan, tapos gagawin mong sliding door yan, hanggang dito lang yung sliding. Basta, something like that. Kaya, yun nga. So, ito, maganda yung kinalabasan niya. Talaga naka-divider. So, if you're in the kitchen, diba? So, pwede kang nakahiwalay talaga. Or kung maamoy yung niluluto mo, pwede kang nakahiwalay. So, yan. Then, and you can see, ito na yung na-finish natin. So, nakita nyo na before na naglagay tayo ng mga cabinets. So, isa-isahin natin yung cabinets. Okay, again, this will be the entertainment and dining area na kaya ang 4 na tao. Okay? So, either way, pwede mong gamitin ng dining, entertainment, or, ano nga yung tawag doon? Yung work desk mo. So, kaya siya ng 4. So, hinati talaga natin. At the same time, naglagay tayo ng mga lalagyan dito ng storage kasi nga gusto niya may shura. So, yan. Meron storage dyan sa ilalim. And then, nilagyan na natin ng mga saksakan kasi dito ilalagay yung TV. Because this unit, yung owner ang bibili ng appliances. Kaya, ayun, wala pa yung mga TV, so to follow yung mga ilalagay. And then, as you can see nga, yung cabinets natin, yan. So, naka-pull up. Actually, short story, yung project natin sa Serene, nagtataka siya, sabi niya, bakit normal ba na hindi bumababa? Ay, pag inopen yung overhead cabinet, bumababa, hawakan daw. Sabi ko, hindi normal kasi dapat may support yan. Hindi, yun nga, kukwento ko rin sa inyo na may ready ako na video para doon, para malaman nyo nga ano yung mga do's and don'ts or I don't know, just some ideas nga na pwedeng gawin. At the same time, if you can see, abot pa rin ng normal height ng Pinoy. So, hindi siya masyadong mataas. So, yun, yung mga importante. Okay, make sure na either kung maabot nyo or komportable yung taong gagamit. And then, yun, here nilagyan natin ng space for the decor or maybe the books kung estudyante yung titira. So, nilalagyan sila ng books. And then ito, may additional light tayo para maganda yung support nga sa ilaw. You can see yan. So, pwede siyang patayin or yun nga, dagdagan para hindi madilim tong area pag ginagamit. Since, yun nga, it can be a work desk also. And, another feature, sabi sa inyo, marami tayong features dito eh. Kasi nga, min-maximize talaga natin yung gustong mangyari ni owner, no? And make sure, yun nga, ma-happy sila pag-uwi nila. So yan, gumawa tayo ulit ng movable table kasi if they have more visitor, dahil nga sila ay taga-ibang bansa, malamang may magvi-visit sa kanila, they need more table. Baka magkainan sila or who knows. So, yan. Pwede mong ikutin, letter T, or pwede mo siyang dalhin dito. Yan. So, pwede mo siyang dalhin sa sofa. Yan. Tapos, yan. Kain kayong 4. Or something like that. Very, kumbaga, very multifunction siya, no? So, kung may pwede na maraming ang kailangan mag-work or who knows, gusto kumain ng isa or nagla-laptop pa yung kasama. So, pwede nyong ikut-ikutin yung gagawin. So, yan. Ay, hindi ko pala balik. Na-stuck. Wait lang, balik ko lang guys. Kasi wala pa namang gagamit. Pinakita ko lang sa inyo. Tsaka kung makikita nyo to, may mga handles to sa ilalim. So, easy access siya. Movable. Yan. Madali lang naman siya ibalik. Hindi naman ganun ka-gruesome yung, hassle. Okay? So, yan. Diba? So, maluwag ulit.
Pero syempre, pag may tao, it will be masikip. But still, it's still functional. Nandito naman tayo sa sofa area. So yung sofa natin, nilagyan natin ng mga mirror to para nga lumuwag. And actually, na-request ni owner, nadagdagan namin ng mirror kasi gusto talaga niya ng mirror. So supposedly, ito lang siya. And then, yon. Ito, isasara lang natin. If you can see, di ba may privacy? Oh, ha? May privacy yung room natin. Kahit, yan. Kahit maliit lang yung unit, naka-privacy tayo na hindi natin nakita yung kitchen or kung mabuksan yung pinto sa labas, close pa din tayo dito. So, ito yung trundle bed, binili ni owner din nga yan. Kasi nga, yung ibang items, gusto ni owner siya magsha-shopping. So, yun. Okay lang naman yun. Walang problema. Pero, kinonsult pa rin niya sa amin kung ano yung kakasyang sukat. So, yun. Hindi kailangan alam din namin kung ano yung planong ilagay ni owner. Kasi nga mamaya, maglalagay kami ng design. Tapos bumili siya, hindi kasya. Ako pa yung masisi. Kaya ganun yung ginagawa natin. Yan, lahat ng furniture kinoconsult ni owner. And then, here, so ang plan talaga, requested, ang unang design talaga nito, requested talaga ni owner, kasi nga taga ibang bansa, kailangan, yung ilalim ng kama nila ay nalalagyan ng maleta. So ito, ginawa at dinesign talaga, nakakasya ang 4 na maleta. Kita nyo, malalim yan. So 4 talagang storage siya ng maleta. Malaki ang storage. Yan. So ito, pwede din to. Yan. So, more storage, as you can see. So, 'di ba? Nandito lahat yung storage. Maraming pwedeng taguan. So, push lock lang to kasi nga ayaw natin masyadong may handle para mukhang malinis tignan. So, here na tayo sa bedroom area. Which is yun nga, this is studio, ano pala to, no? What bedroom? So, tinanggal natin yung divider para open lang, maliwanag, maaliwalas. Kita lahat yung window. So, pagbukas ng aircon nito, tagusan, ito hindi na natin nilagyan ng glass. Kasi nga, gusto ko siya, pag may natutulog, maging accessible pa rin siya. Hindi ka naikot ng ikot. So, okay lang din yun, depende nga sa gusto ng owner. Pero yun nga, as for me, I designed it na accessible pa rin siya dapat. So, yung bago natin design ng wardrobe, di ba? So, typically, ginagawa natin puro pinto na to, di ba? So, ginawa natin, meron tayong access or open area na parang, yun nga, kung bakasyonan to, madaling makuha yung mga gamit and all that, di ba? So, yun. And then, tara! So, wardrobe siya. May cabinet, may hangiran, ganyan. So, yun. Ito yung bagong isang favorite feature ko dito. Dahil nga, wardrobe siya, pero designed pa din siya. Maganda ang design. So, yun. And then, yun nga, yung bed na to, loft nga, ano nga tawag dito? Hindi loft elevated na bed. Yan. So, meron pa rin tayong storage sa kabila. Yan. So, maximize space, storage, put storage as much as you can. Yun nga, kung may mga titira, diba? Importante din ang storage. And then, other than that, may stairs tayo. Yan, may storage pa rin. Yan. So, lahat yan masustoran mo. So, maybe yung sapatos mo kasya dyan. Or kung ano man, tsinelas. Yan. So, ito yung bed. So, kahit mataas siya, di ba? Okay siya. Accessible pa din. Di ba? Tapos, pinome headboard na natin para kung magstay sila dito, yun nga, makawatch din sila ng TV from this angle. You can see, aabot pa rin yung TV. Maganda pa rin yung pwesto. Yun nga, tsaka safety first. Meron tayong mga harang dito. Pag mataas ang mga bed nyo, please palagyan nyo. Minsan may nakikita kasi akong design, walang mga harang. So, siguro,
being a mother na rin, naiisip ko palagi yung safety ng mga gagamit, lalo na kung mga bata. So, make sure may mga harang yan. So, ito, nung dinrawing and design to, I made sure na at least may nakaharang, no? So, kung even here naman, hindi naman makalusot or mahuhulog yung matutulog basta-basta. But thing is, yun nga, gusto ko lang siyang accessible, tsaka yung air circulation ng aircon, pumapasok pa din dito. Yan, so meron din tayo na nilagyan natin na dito na ceiling fan. Yun nga, kasi nga, kung hindi mag-aircon, di mag-ceiling fan ka. See, kung iikutin nyo, yan. So, ang cute. Ang daming nangyari. Ilan lang to? 24 lang ata ito. 24 square meters. I have to check. Pero, so much things can happen inside. Yun nga na, at least, kailangan nyo nga mag-consult nung mga kagaya namin na nagde-design ng mga condo para kung ano yung magandang pwede nyong ilagay sa unit. Kasi yung iba, bibili lang ng furniture, design naman siya, pero ideally, in the end, kulang yung nabibili nating furniture, tapos sisikip pa kayo. Kasi nga, padami yung kailangan nyo pala ng storage, kailangan nyo ng table, na extra upuan. So, kailangan studied and planned talaga siya kung para saan yung condo nyo. Okay, thank you again pala kay ma'am, yung owner nito, na actually second unit niya na to ginawa. I think we did her unit sa kabilang tower, sa Tower 1, mga 4 or 5 years ago na siguro. So, salamat at pinakitiwalaan niyo ulit kami. Sana ma-enjoy mo to pagbalik mo ng Pilipinas. Yun nga, ma-enjoy mo tong bagong gawa natin na unit na, yun, it's so much better. Yun, tsaka mas maraming features tayong nilagay as per your request na rin that we made it happen. So, yun. I hope you like it. Okay guys, that's it for now. I hope na-enjoy nyo ulit tong vlog natin. And as usual, gusto ko sana marami kayo natutunan. We have more to come actually. Follow lang kayo. Yun nga, isa-isahin lang natin yung pag-upload. Huwag kayo sanang mainip. Talagang nagkakaroon ng gapping yung pag-upload. Kasi nga, there's so much things happening. Kaya, as much as possible, i-upload namin ng pinakamabilis na kaya namin. So again guys, thank you for watching. Continue to follow, like, and share our social media, Facebook, Instagram, and here in YouTube. So yun, marami pa tayong i-feature, isa-isa lang. Pero yun, thank you again. See you guys on our next vlog. Bye!